nyo kaming libutin ang duyan ng kasaysayan at agrikultura, ang Bayan ng Kalumpit. Ay, alam mo ba, partner? Ano yun, partner? Na kung napapansin nyong pamilyar ang municipal building ng Kalumpit, ito ay dahil may dalawa siyang katulad na municipal building dito rin sa Pilipinas. Ang unang building ay ang Sariaya Municipal Building ng Quezon Province. At ang pangalawa naman ay ang Old Jaro Municipal Building mula sa Iloilo City. Dahil tatlo silang magkakapareho, sila ay tinawag na long-lost siblings. Ayan. Ang gandang fun fact niyan, partner. Kasi kahit na taga dito ako sa Kalumpit, hindi ko pa nalalaman yan. Oo nga, partner. Ayan. Dahil basta Kalumpit, malupit! Uy, wait, babe. Parang familiar talaga. Familiar talaga to eh. Alin ba, Yung ano? Ito? Dali na! Dali! Tawad niyo ako! Tawad niyo ako! Tawad niyo yan! Ate! Ah! Ate! Dali na! Dali na! Dali na! Ating alamin ang mga simbolo sa logo ng Bayan ng Kalumpit. Makikita rito ang mga masaganang agricultural products ng bayan, kagaya ng tubo, ulang, palayok, at palay. At sa gitna ng logo ay makikita rin natin ang Kalumpit Tree kung saan hango ang pangalan ng bayan. Nandito tayo ngayon sa dating estasyon ng tren sa Kalumpit. nakikita rin natin ngayon na puro bahay na yung paligid netong ano. Ayan no, puro bahay na siya. Yeah. Pero dati, since estasyon to, ay may rilas dito yung rilas sa gitna. Yes. Imagine tapos ayun yung kabilang platform mo. Nakikita yun. Ito yung isang platform. Ayan. Kung saan kami nakatayo. Tapos, ang riles, ayan, sa gitna. Eh, dahil matagal lang ang panahon, nawala, natabunan na ng ano. Kung mag-interview tayo ng ilang mga pasahero na nandito. Itinayo itong train station noong March 24, 1891. And, like, legally, nagsarado na siya noong, year 1980s na. Since, hindi na talaga siya nag-operate. Wala na rin mga riles. Naiwan na rin ang mga. Tama ka dyan, partner. At alam niyo ba, guys, ayon sa ilang mga matatagal na presidente dito, itutuloy daw talaga dapat to noong termino ng GMA or Gloria Macapagal Arroyo. Pero, unti-unti nawala yung pondo para dito. Gusto niyo pang makita yung loob ng train station. Subukan natin pumasok. Pasokin natin. Yes. Sobrang abandoned na siya, guys. So, ganito na siya kaluma. Nagkakalaglagan na rin yung yero dito sa taas. Yes. Manulutong na rin ang kahoy niya kung titignan. Feeling ko anytime pwede na itong bumuhog. And pansinin niyo rin yung mga pader. Yes. Kakaiba yung yari niya. Para siya yung makaluma talaga ng mga Parang bahay na bato talaga siya. Ayan o. Ganito siya ngayon. Wala na talagang anything. Alam mo ba, partner, kahit lumang train station to, nagsisilbi pa rin tong terminal ngayon sa mga UV Express at mga tricycle. At kasama nga po natin dito si Tatay. Parker na si Alberto Maniaco. Ayan. Ako, Tatay Alberto. Ako ang isang taga Pangasiwa rito. Ayun. Oh. Ay, Maraming salamat po. Andito rin po yung iba nating driver. So, ayan. Hello po sa inyo. Hi guys! Nandito naman tayo ngayon sa isa sa Kalumpit's tourist destination na kung saan ginanap ang unang misa noong March 25, 1572. Ayan, partner. Additional pa. Ang shrine na ito ay 444 years old na raw. Ayan, ayon sa history, dito din dumaong yung mga praile noon para ipalaganap ang Kristyanismo dito sa lalawigan ng Bulacan. And ayan, tara samahan nyo kami na tingnan yung likod na river kung saan daw dumaong yung mga praile. Alam mo rin ba, partner, yung mga
yung riverside na to, konektado rin to sa ilang mga rivers sa Pampanga at sa iba pang mga lugar. O, diba? Ganon siya Yes. kahaba. Connecta siya sa ibang lugar pa. Ayan, nakikita niyo yung river. Yes. Isang haba siya. Ayan. At makikita niyo rin dito sa baba, may mga hagdanan ilang steps dito. pa. And ayan, mukhang dito talaga sila umakyat noon pagkadaong ng mga bangka nila. Cruise ang naging pananda nila dito. Ito yung itinalaga ng mga misyonerong Agustino nung pumunta sila dito. Kaya ang patron nila dito ay Santa Cruz. At kaya rin Cruz ang nakalagay doon sa shrine. Grabe. Nakita natin kanina. Busog na busog talaga sa history yung Kalumpit. Yes, Actually, ngayon ko super. lang talaga nalalaman yung mga ganitong Sobrang dami pang lugar dito sa Kalumpit na maraming history o kasaysayan na mababalot dun sa lugar na yun. Yes, true. Basta Kalumpit, malupit! Ayan, awat muna tayo sa paglalakbay at sabay-sabay tayong kumain kasama ang iba pa naming members. And ayan, nandito rin si Gracie na magpapaliwanag ng pinakasikat at pinakamasarap na putahe dito sa Kalumpit na hometown ni Gracie. Yes. So, ayan, nandito nga yung longganisa na sikat sa bayan namin. Yan. Ayan. Alam niyo ba guys, may ginanap dito na longganisa festival. Like, naglatag sila ng mga lamesa, tapos kumain sila sa dahon ng parang boodle fight siya, pero yung pinaka main nila doon, main ulam, yung longganisa. Yun yung tinatawag na longest longganisa festival. Wow. Yes. Na-feature siya sa unang hirit, ayun. Tapos ngayon, titikman natin siya. Yes! Yes. Yan. So, kain na tayo, everyone! Partner, may tanong ako sa'yo. Pagod ka na ba? Siyempre, partner, hindi pa. Kasi kulang ang isang araw para libutin ang buong Kalumpit. Kaya naman, narito tayo ngayon sa St. John the Baptist Church, ang pinakamatandang simbahan dito sa Kalumpit. Ito ay tinatag ng mga Agustinong Fraile noong taong 1572. Alam mo ba, partner? Yes. Ito yung pinakamatandang simbahan sa Bulacan kasi ito yung unang na-establish na town sa Bulacan. O partner, alam mo rin ba? Itong simbahan na to, dahil nga ito yung pinakamatanda, nasaksihan nito yung mga revolusyonaryo ng mga Espanyol, Amerikano at Hapones. O diba, sobrang napakamakasaysayan ng simbahan na ito. Yes. Ilang siglo ang napagdaanan ng simbahan na to. Pero look at the simbahan din mo. Buong-buo pa rin siya. Correct ka Ayan. dyan, partner. Napanatili nila ang simbahan. Correct. Alam nyo ba yung simbahan na to? Meron din tong nabuo na school, Isa pang which is yung St. John the Baptist Catholic School naman, na kung saan doon din ako nagtapos noong senior high school. At dito rin nag-aral yung kasalukuyang alkalde ng Kalumpit na si Mayor Lem Faustino. Ayun. Grabe, ang daming fun fact na Yes. makukuha dito sa Kalumpit. Ang daming mga historical backgrounds na makukuha dito. Kaya nga, basta Kalumpit, malupit! Bye! Ay, hello partner! Ba't ka napatawag? Partner! Ayan. Kamusta naman? Nag-enjoy ka ba sa ating trip? Ayan! Ako sobrang, nung parang pabiyahe, na-amaze ako kasi syempre, ibang-iba yung view. Kung compare mo sa city, yung view, green yung paligid, nature talaga. Tapos nakikita ko yung Mount Arayat sa may biyahe natin. Talagang tinatanaw ko siya doon. Ang dami ko talagang na info na ngayon ko lang nalaman, like sa history nga, na yung Kalumpit ang pinaka-seed, like binhi talaga siya ng Christianism ng Bulacan. Na na-realize ko rin na hindi lang siya simpleng
bayan na part ng Bulacan. Grabe, ang daming na-unfold na story. Lumahigit na pananakop ng Espanyol. Para siyang compilation ng mga story na bumubuo sa mga Bulakenyo. And ganun na sinakop sila ng mga Spanish. Tayo sinakop tayo ng mga Spanish. Parang nananaig pa rin talaga yung pagka-Bulakenyo nila. And ayun nga, no, na-preserve nila yung mga heritage, yung mga historical things. Kaya nakakatuwa na na-encounter ko mismo and nakita ko mismo yung mga lugar na yon and nakita ko rin yung kwento nila. Hanap na yon and parang may sense of pride din na parang wow, despite being colonized ng matagal, diba? Parang nanatili tayong matatag and hindi natin yun ginawang weakness kasi ginawa natin yung strength para maging kung ano yung bayan natin ngayon. Habang nagtutour tayo sa Kalumpit, sa mga, particular na sa mga historical places, ang dami kong na-realize, ang dami kong napagtanto habang nagtutour tayo, na kahit taga-Kalumpit ako, parang kailangan pa rin talaga na malaman natin or na malaman ko kung ano yung kasaysayan ng lugar ko. Kasi bilang isang kabataang Pilipino nga partner, na importante na malaman natin yung ating kasaysayan, na dahil dito mauugat kung anong klase ng bayan saan tayo nagmula. Anong klase yung bayan na pinagmula natin, di ba? At dahil dito din, napakaswerte natin ng mga mag-aaral na nabigyan tayo ng pagkakataon, di ba? Na malaman, na malibot yung bayan na, particular na yung Kalumpit. Bilang parte siya ng lalawigan ng Bulacan. Napakaswerte natin na malaman kung ano yung mga naganap doon. Noong mga panahon na, syempre, hindi pa tayo buhay nun, di ba? Ibang generation pa nga yun. Tapos, ayun, bukod din dito, nararapat din na lalo pa nating mas pagyabungin or pagyamanin yung kaalaman natin bilang mga Bulakenyo na rin nating malaman yung mga kasaysayan para sa natin or maipagmalaki pa natin lalo yung bayan natin sa iba pang mga susunod na henerasyon, kumbaga ganun. Yung yaman at kultura natin. Unang-una, thank you muna sa mga natin, tumulong sa atin sa mga na-interview and yung mga friends natin na tumulong sa pag-film natin and yung mga nag-assist sa atin. Ayun, thank you so much. And ayan, message ko sa viewers natin. Take some time para magbasa or kung hindi nyo man talaga kayang puntahan yung mga historical places, at least basahin nyo kasi marami tayong kwentong malalaman. Hindi lang sila basta kwento. May mga lessons din tayong makukuha doon. Alamin natin yung nakaraan natin. Pamamagitan ng pagtuklas natin sa mga sa kasaysayan natin, sa pinagmulan natin, parang masasagot lahat yun sa'yo. Totoo. Diba? Mabibigyang linaw yung pagkatao din natin. Kaya napaka-importante rin talaga. At nire-recommend ko rin yung mga viewers natin na mag-take time sila na mag-tour sa Kalumpit talaga. Yes, totoo. Very recommended. Diba? Worth it talaga lahat ng lakad-lakad doon kasi mabubusog kayo sa mga informasyon na meron sila. So much din sa aming mga manonood dyan na sumubaybay talaga hanggang dito sa dulo na nagkukwentuhan kami talaga. Totoo, may kamustahan session pa po. Yes, kamustahan session pa talaga. Ayan. So, thank you so much, everyone. And hoping to see you again, Gracie, sa mga future adventures and vlogs. Yes. Ayan. Thank you so much, everyone. Salamat sa pagsama.